Tignan nyo guys yung ano nila dito, waste management nila. Meron talagang designated area, tapos nakasegregate. Lalagay mo dyan kung ano yung classification niya. Sana sa Pilipinas meron din ganyan, no? Para at least walang problema sa mga dump site. Ito pa, from the bus stop going to our destination is a 19-minute walk. And our destination is Ihotewo Horse Lighthouse. Yan, meron ng signage kung saan yung pupuntahan natin. So, ganyan yung itsura ng lighthouse. Para siyang Trojan horse. Yung kamukha nung pinuntahan natin sa Turkey. Sa may Troya. Tatawid tayo sa pedestrian lane. Kasi dito sa Jeju, may multa po ang jaywalking. 20,000 won. Oh, no! And that is equivalent to 800 pesos. Yan, no? Ito ulit yung kabayo. Sundin natin ang signage para hindi tayo maligaw. Napagtanto ko dito sa Jeju, medyo laid back din siya kamukha ni Busan. Walang masyadong tao. Tapos malapit din siya sa beach area. Tapos malilibot mo lang siya within a day siguro kung nakasasakyan ka kasi malit lang yung island. Sabi nung tour guide namin, yung daw Jeju Island is 3 beses na mas malaki kay Seoul. Wow! Diba? Yung mga natutunan tayo sa mga tour natin. Oh, tignan nyo dito. Yung gym nila nasa labas. Free pa to. Hello, Fit. Sa Jeju. Kung gusto mong mag-exercise, galing. May mga ano sila dito, mga instruments. Kailangan na ba tayo? Ilang walk na. Malapit na tayo. Medyo natatanaw ko na yung dalawang kabayo. Natatanaw nyo na ba sila? Yung dalawang kabayo, may white at may red. At magkaiba silang location. Una tayo sa white horse. Sabi nga sa kanta ni Taylor Swift. Now it's too late for you and your white horse to come around. Ito na yung white horse sa malapitan. Tapos ayun yung red horse sa malayuan. Kanina nandyan tayo sa white. Nandito na tayo ngayon sa red. Ito ang tama! Yule medal. So let's try. This is citrus and juice. There's also ice cream. Have you seen tangerine flower? That's all. So we order citrus matcha and full rabong latte.